Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? BP Sara sumagot po sa summons ng ah, impeachment court at balak din po sagutin yung yun naman pong sa ombudsman. Ha? Pero taliwas po sa inaasahan nila, inaakala siguro nila makakakuha sila ng ebidensya mula sa sagot ni BP Sara. Pinadidismiss po ni BP Sara yung ikinaso sa kanya ng Supreme ng impeachment court. Pag-uusapan din po natin, humirit pa po yung Commonwealth. Humirit pa po yung COMELEC dito po sa desisyon ng Korte Suprema na no second placer rule. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kung kanina nanood kayo sa Birada Aguila, isa po to sa mga pinag-usapan namin. Yun pong sasagot ba ngayon si BP Sara o hindi? Kasi pwede, di ba? Pwede po siya sumagot, pero pwedeng sumagot at hindi sumagot. Pero pinili niya po, no? Pinili po ni BP Sara na sumagot. At ang sagot niya po ay taliwas, no? Akala siguro, akala ng mga congressman, sasagot siya para makakuha na naman sila ng mga idea kung paano nila sa proper, no, yung sagutan sa korte. Pero taliwas po sa kanilang inaasahan. Ang sagot po ni BP Sara sa summons na binigay na impeachment court ay para po sa para ipa-dismiss yung kaso. Okay. Na-receive na rin po ng House of Representatives. Kaya simula na po ang bloodbath kung gusto po nila. Pero yan na po. Yan yung sinasabi natin na pwede po talaga na magpasya ang impeachment court pabor kay BP Sara. Diyan po, no, yung i-dismiss ang kaso outright dahil sa request ni BP Sara. Pagpapasyahan po nila yan dahil siyempre ito yung sagot, di ba? O kung meron na po, kita nyo ang sinasabi ni Tito Soto. Kaya ang ganda po Mahuhusay po yung legal team Mahuhusay po talaga yung mga legal team ni BP Sara. Una po, di ba ang katwiran nila, kahit po si Tito Soto na numero 1 po na kumukontra sa ginawa ng Senado na ibalik yung pong impeachment complaint sa House of Representatives, hindi na po makakakibo dito dahil ang kinakatwiran po ni Tito Soto, hindi po pwede na yung mga senador ang magpa-dismiss. Kinakailangan ang magpapa-dismiss yun pong dinimanda, yung pong kampo ni BP Sara. Eto na po yun. Akala nyo basta-basta. Eto na po yun. No? Siyempre, bukas po yan. Expect nyo po, eto po angal ng mga dilawan, kakamping, loyalista, at ng mga makakaliwa. Sasabihin nila, akala ko ba gusto ni BP Sara ng bloodbath? Bakit pinadidismiss niya yung kaso? Wala kayong pakialam. Talagang gano'n. Di ba? Alangan naman yung barahan ni BP Sara ipapaalam sa inyo. Ayan po, mahihirapan po sila dyan na ipaliwanag yan, no? Bakit? Ayun po yung kinakatwiran ni BP Sara Di ba? Mayroon tayong 1-year rule. No? 1-year rule. Pag ikaw sinampahan ka ng impeachment,
kinakailangan ang susunod na pagsasampa sa'yo sa susunod na taon na. 1-year rule po yan. Kasi po, kawawa naman yung mga impeachment officer o yung impeachable officer pala. Dahil maya't maya pwede silang sampahan na impeachment. Di na sila makakapagtrabaho. Ayan po, pinapakita lang po na hindi nila ine-expecto. Ang akala nila, ang akala nila, meron pang tutulay pa, 'di ba, sa 20th Congress. Eto po pagpapasya nila 'to. O ano sabi ni Tito Soto? Dapat daw at lahat ng nagmamarunong, 'di ba? Dapat daw hindi magmula kay Bato ang dismissal, hindi magmula sa mga senador. Ngayon, hindi na po nagmula kay Bato at sa mga senador. Thank you very much muna kay Clarita Tolentino na nagbigay sa atin ng 30.99 Australian dollars. God take care of BP Sara in everything she does. Maraming salamat, Ma'am Clarita Tolentino. Okay. Okay, no? Na-receive na rin po ng kopya itong House of Representatives at sila po ay mamamangha. Ito po ang sinabi ng kampo ni BP Sara. The fourth impeachment complaint must be dismissed because it is void ab initio for violating the 1-year ban rule under Section 3, Paragraph 5, Article 6, 3.5, Article 6, ay 11 pala. Hindi na ako marunong magbasa ng Roman numeral. Article 11 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment. Ayan. Duterte's answer read. Article 6, Section 3.5 states, Section 3, Paragraph 5 states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Akala nyo, sasagutin ni BP Sara punto per punto para makakuha kayo ng para makakuha kayo ng impormasyon. Wala po, hindi po. Pinadidismiss po ni BP Sara. Totoo naman po yun. Paano nyo po ipapaliwanag, no? Kayo pong mga prosecutor, alam po ng lahat na fourth impeachment ang pinadala ninyo. Kung fourth impeachment po yan, merong number yung may first, second, at third. Ano po nangyari sa first, second, and third? Ang linaw po. Wala nang ibang impeachment na i-entertain. Yun yung problema. Sasabihin nila, hindi naman namin in-entertain yung number 1, 2, 3. Hindi po pwede yun. Naalala ko po kay Gloria Macapagal Inunahan sila nung mahinang complaint Tinanggap po yun. Yun po yung pinagpasya ng mga congressman. At sabi ng congressman, doon sa unang dumating sa kanila, pinagpasya nila na dinismiss nila. Sa madaling salita. Di sa susunod na taon na uli, ganun po yun mga kapatid. Etong mga to, pinareceive Hindi inaksyonan, yung ika-4 na impeachment complaint yun ang inaksyonan. Kaya meron katwirang ngayon si BP Sara na ipawalang bisa o ipadismiss yung inyong kaso. Tanong ba dong, pwede ba yun? Pwede ba yung hindi ba mas maganda
kung sagutin na ni VP Sara para once and for all ay matapos na, ay hindi po pagandahan niya. Kaya nga may 16 na abogado, 'di ba, Romnick? Ha? Kaya nga may 16 na magagaling na abogado eh. Para po diyan, 'di po ba? Hindi po pwede na labanan na ng korte 'yan eh. Hindi po pwede basta sabihin na akala ko ba? Oh, 'yun ang mali, kaya nga akala eh. 'Di ba? Akala ko ba gusto ni VP Sara ng bloodbath? Talaga namang gusto ni VP Sara. Pero ang nasunod this time, ang nasunod this time, hindi po si VP Sara, kundi yung kanyang mga abogado. Nasaksihan natin yan, natatandaan pa ni Amik ko. Merong mahinang impeachment complaint, naunahan sila lahat. Kaya dinismiss agad. Kasi mahina eh. Pero next year na uli. Eto, kilala pa nga natin, si Tabi pa nga yan, di ba? Si Tabi nga yung una nagsampa eh. Hindi po pwedeng unli sampa ng kaso sa impeachment. Once a year lang po. Tapos na yung once a year. Sasabihin nyo ba, nanalo ba by technicalities? Okay po yan. Kahit na anong panalo, technicality po talaga karamihan na ipinapanalo ng mga magagaling na abogado sa korte. Hindi nyo pa po ba alam yun? Correct, si Atty. Lozano. Ang sarap magkape. Bakit kung pwede ka man lang maghilamos o magliligo ka agad? Yan. Okay. Hindi po sila masusunod kung ano gawin ni BP. Meron lang po tayong kasi naubusan na tayo ng oras para sa diskusyon doon, you know. Yung pong sa ombudsman. Habang nakikinig po ako kay Chua, tapos na kasing naka-live na kasi ko nung napanood ko po si Chua eh. Habang naka-live po si Chua, sinabi niya po ganito, no? Kaya halatado nyo eh. Ang mangyayari po niyan, i-dismiss po ng ombudsman yan. Kawawa po sila pag dinismiss ng ombudsman. Wala na sila may kakaso sa impeachment court. Alam niyo po kasi, nagbigay ng report si Chua, walang mga ebidensya. Panay tokes-tokes lang, 'di ba? Minadali nila eh. Gusto nila na pinoproject nila na maraming reklamo kay VP Sara, maraming katiwalian. Umiinog lang naman lahat yan sa confidential fund. O, real talk po tayo, panay confidential fund lang yan. Dinadamihan nila. So, ibig sabihin, marami rito sa mga kaso na to na sinampa nila kung saan-saan, umiinog lang sa confidential fund. Kanina, habang may press con po si Chua, sinabi niya na yung nakita ng ombudsman, wala pa rin mga ebidensya. Sana raw i-delay ng ombudsman. I-delay daw sana ng ombudsman yung kanyang hatol at mapanood niya raw sana muna itong impeachment dahil sa impeachment po sila maglalabas ng ebidensya. Hindi po ba malaking kalokohan? Di po ba? Ayon sa report nyo, pinasasampahan nyo ng kaso si VP Sara, yung pala wala kayong inilagay na ebidensya. Kung wala pong ebidensya kayong nilagay sa pagsasampa ng kaso, ano sa tingin nyo mangyayari? I-dismiss po yan ng ombudsman. Ngayon, ang ginagawa po nila, sila De Lima, etong sila Chua, at iba pang mga chuwari-wariwap, inuunahan na nila. Sinasabi nila may plano yung ombudsman kaya gumagawa. Alam niyo po ba kung ano po nila sa ombudsman? Hindi po yung maling katiwalian eh. Hindi po nagsasabi na parang mali itong ginagawa ng ombudsman. Tanong niyo po kung ano po yung pinupunan nila sa ombudsman.
ang pinupunan nila sa ombudsman, masyadong mabilis magtrabaho. Kailan pa po naging masama ang mabilis na magtrabaho? Bakit po ayaw nilang mabilis magtrabaho ang ombudsman? I-dismiss po kasi. Si Chua na nagsabi, wala silang nilagay na ebidensya dun sa report na pinasa. Kung walang ebidensya, anong gagawin? Dismiss. Pag na-dismiss, maapektuhan pati yung kaso nila sa impeachment. Isa-cite lang yan ng abogado eh. Sasabihin lang ng abogado ni BP Sara. Yung sinampan nyo rito, dinismiss na ng ombudsman. Kawalan ng ebidensya. Yun po ang problema pag nagmamadali kayo. Yan na naman kayo sa in-appoint. Lahat po ng ombudsman, ina-appoint po yan ng presidente. Lahat po ng Supreme Court, ina-appoint ng presidente. Lahat po ng COMELEC, ina-appoint po ng presidente. Hindi nyo ba alam yun? Yung mga commissioners po, ina-appoint po yan ng lahat ng presidente. Wala pong problema dyan. Problema dyan pag yung ombudsman, COMELEC, ay beholden sa nag-appoint sa kanya. Hindi naman eh. Di ba? Hindi nga nila sinasabi na bias yung ombudsman. Ang sinasabi nila, bakit nagmamadali? Kailan pa po naging masama yung pagmamadali? Di ba yan yung hinihirit nyo sa mga senador? Forthwith, sabi nyo, forthwith kayo ng forthwith. Pero kung yung ombudsman na nagmamadali, bawal. Pero pag Senado, oo nga po, talaga naman pong ina-appoint yan ng mga presidente. Ilan na po ba in-appoint ni Marcos? Ito, appointed tong COMELEC ni Marcos, di ba? Hindi naman po porket in-appoint susunod na lang. Etong mga appointed ni Marcos, sumusunod sa kanya. Bakit kaya? Pero yung mga kay Duterte, patas po yan. Palagay na nating hindi patas. Ano ngayon? Di magbigay kayo ng ebidensya. Wala kayong ebidensya, si Chua na umamin. Sabi ni Chua, walang ebidensya. Silang binigay sa ombudsman. Bakit kayo nagbigay sa ombudsman ng walang ebidensya? To be follow? Pero nakalagay sa inyo, sampahan ng kaso? Inuutusan nyo na sampahan ng kaso tong si BP Sara, pero walang ebidensya. Ibig sabihin, kung walang ebidensya, ang ginagawa ninyo, propaganda lang para sabihin na ang daming kaso niyang tao na yan. Gusto nyo lang ipakita na sangkatutak ang kaso ni BP Sara, which is wrong. Wala naman kayong mga ebidensya. Tapos, inuunahan nyo ngayon. Malaki po bang posibilidad na ma-dismiss? Kung walang ebidensya, ano ba gagawin ng ombudsman dyan? Di-dismiss lang yan. Di ba? Walang ebidensya, i-dismiss. Bakit naman pagtatagalin pa yan? Kaya inuunahan na nila ngayon. Pinapalaganap na nila. Kasi meron tong plano eh. May plano tong si ombudsman eh. Kaya nila minamadali yan. May plano eh. Talaga may plano eh. Nagsampa kayo ng reklamo. Napahiya sila sa ombudsman eh. Sabi ni Abante, dinideny eh, di ba? Bakit kaya dinideny ni Abante? Siyempre, nakakahiya pong nagsampa kayo ng reklamo na nakakahiya po na may reklamo kayo tapos walang ebidensya. Wala po silang makukuhang ebidensya, Wilfred Rees. Wala silang ebidensya, kaya nga sila nagmamadali eh. Di ba sinasabi mo, pag pinasagot sila, kung may ebidensya sila, sinama na sana nila. Wala silang ebidensya talaga. Paano ka magkakaroon ng ebidensya sa confidential fund?
para mo matawag na may ebidensya ka. Kasi, di ba, anomalyang paggamit ng confidential fund. Para ka magkaroon ng ebidensya, kinakailangan, halimbawa, ang nakalagay doon, ginamit si Mary Grace Piatos. May isa kang testigo na magsasabi na ako po, ipinirma ko po Mary Grace Piatos kasi sinabihan ako. Tapos po, 1,000 lang binigay sa akin, pero ang pinirmahan ko po ay 100,000. Ganun. Yun po yung sinasabing ebidensya. Hindi ka po makakakuha ng ebidensyang ganun. Hindi po sapat na ibinigay kay Mary Grace Piatos. Ang ebidensya po, doon sa Mary Grace Piatos, halimbawa, may isa po natatayo, ako po yung pumirma ng Mary Grace Piatos dahil inutusan ako ng kapitbahay ko na taga Office of the Vice President. Bibigyan daw ako ng 1,000 pag pumirma ako ng Mary Grace Piatos. Pinirmahan ko po 100,000. Yun po yun. Meron ka ng testimonial evidence na magpapatunay na ninakaw yung perang Mary Grace Piatos. Wala naman talaga. Sino po magiging ebidensya nila doon? Takot po silang maunang mag-dismiss yung ombudsman dahil hihina po yung kaso nila sa impeachment. Pero eto po ang problema ngayon. Baka hindi na rin sila makarating doon. Bakit po? Yun ang sagot ni BP Sara eh. I-dismiss yung kaso dahil fourth impeachment. Pato. hindi pa sila nakakadiskarte. Dito po sa ginawa nilang sa ombudsman, hindi pa nila alam kung paano nila sasagutin yung ombudsman. Eto na naman, may sasagutin na naman sila. Papasagot sa kanila ng impeachment court yan. Anong masasabi nyo rito? Pinadidismiss na. Kung mag-rule yung impeachment court na tama, bakit yung fourth impeachment ang binigay? Dismiss na ang kaso ni BP Sara. Better luck next year. Di ba ang sarap? Akala nyo, nagsampa lang kayo na reklamo, ha? Nag-uugat yan, again, no? Dahil talo kayo sa midterm election. Kung natalo kayo sa midterm election at nakita ng mga senador, grabe pala mangyayari sa atin. Pag tayo tumakbo sa 2028, natandaan tayo ng mga taga Mindanao at Visayas. Malamang hindi na tayo manalo. Yun po yun eh. Yung akala natin, numero lang ang kailangan natin, hindi po pala. Pati po pala yung hindi atin. Pati po yung mga maka-Chis Escudero, maka Subiri, at iba pang kampo na hindi po pro-Duterte, nare-realize po nila, puta, zero sa Mindanao. Ang nanalo sa Mindanao, Duterte, tsaka yung dalawang sabit. Ibig sabihin, delikado tayo. Kung may balak pa tayong tumakbo miling senador, hindi ko po na-foresee yun. Yung senaryo na yan, yung 18.5 na yan, hindi ko po nakita ni sa panaginip. Hindi ko po nakita na yung eleksyon magre-resulta po ng 18.5 na boto pabor sa atin. Ganun po katuso yan. Kaya, wala na po yan. Sabi nga sa inyo, matuloy man yan, madismiss. Ang nagpanalo po sa atin, yung boto natin noong nung last May. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yung boto po nung 2025, May 2025, yan po ang nagpabago ng ihip ng hangin dyan sa impeachment.
sa maniwala kaysa hindi. Kaya yung sinabi ko na panalo tayo, tapos na yung impeachment na yan. Pinahahaba lang nila yan. Pero basically, deads na yan. Ilang taon man sila magsampa taon-taon, taon-taon din yan tatablahin. Mas lumalapit sa 2028, mas nagiging delikado yung pumapabor sa impeachment. Baka sa 2028, wala na magsampa eh. Di ba? O 2027 pa lang. Yun po yung pinaka-importante nating ginawa. Congratulations talaga sa atin. Hindi man maniwala ang marami sa inyo sa sinasabi ko. Pero yan po ang katotohanan. Yan po ang nagpabago. Kaya ganun po katuso si Chis Escudero. Dinelay niya lahat. Di ba? Eh pagkatapos na ng eleksyon, eto namang mga taga-administrasyon ng mga congressman, nauto naman ni Chis, atin yan si Chis, hindi babaliktad yan, atin yan, waiter yan, atin yan. Hindi nyo alam, ang loyalty ni Chis sa inyo hanggang may pakinabang lang siya. Ganyan ang mga dilawan. Habang lumalapit sa 2028, lalo kayong mawawalan ng boto dyan sa mga senador na yan. Di ba? Ayan pa lang, unang question. Dismiss ba? Baka hindi na umabot sa 20th Congress. I-dismiss na ng 18.5. Meron na silang pagpapasyan eh. Di ba? Meron na silang pagbubotohan ulit eh. Sumagot na si BP Sara. Pwede na mag-convince si Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, pwede na itong hindi tumuloy sa 20th Congress. Kasi alangan namang hindi nila sagutin yun. Pinasagot nila si BP Sara, alangan namang hindi nila sagutin. Ano yun? Kumbaga, yan yung hinihintay ni Tito Soto na dapat magmula kala BP Sara. Ayan na, Tito Soto. Hindi na aabot sa'yo. Umabot man yan, yan pa rin ang unang usapin. Okay. Ang dami nilang problema. Pero marami pong problema ang Pilipinas. Dito tayo abala sa impeachment. Wala tayong magagawa eh. Buti pa si Robin, napaka-practical. Ano sabi ni Robin Padilla? Ang sabi ni Robin, ang lahat ng bansa ngayon ay nakabantay at naghahanda. Tignan niyo yung keyword nakabantay at naghahanda sa magiging epekto sa ekonomiya at seguridad ng gera ng Israel at Iran. Pero ang Pinoy, politika pa rin ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pati mga laos na artista katulad ni Romnick. Pati mga laos na artista nakikisaw-saw pa. Okay. Bago tayo pumunta sa hirit ng Comelec, dito muna tayo. Sabi po ni BP Sara, yung problema natin sa West Philippine Sea, for the first time, nagsalita po si BP Sara sa West Philippine Sea. Sabi nila, magsalita ka naman sa West Philippine Sea. Ngayon nagsalita, tahimik sila. Hindi nila akalain na magsasalita eh. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. Ganda ng sinabi niya, no? Kaya pareho kami. Di ba sabi ko, kinukundin ako yung ginagawa ng China dyan. Yun sinasabi ni BP Sara. Sabi nga ni BP Sara, pagtanggol natin yung napanalunan nating arbitral ruling. Bakit hindi mo pinagtatanggol? BBM. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away ng isa. So, talagang si BP Sara naniniwala ron sa continuity from Digong Duterte admin na friends to all, enemies to none. Sana, kaya siya nakumbinsi ng mga Marcos eh. O nabudol. Kaya siya nabudol dahil sa continuity. Sabi nga ni BP Sara, akalain ko ba namang scammer yan?
Akalain ko ba namang scammer yan? Scammer po eh. Wala tayong magagawa na scam si BP Sara eh. Ito po, sumagot po si Attorney Barry Gutierrez ng Dilawan. Ninanakaw ang dagat natin tapos hindi natin problema. Kita mo, baliktad na naman tong utak nito. Iba talaga mag-isip pag mga babanat eh. Ninanakaw daw yung dagat natin. Saan dinadala? Ninanakaw yung dagat. Pwede pala nakawin yung dagat. Huwag na please magtago sa likod ng independent foreign policy. Kiyemin nyo. Sobrang linaw na naman na pro-China lang talaga kayo. Kita nyo? Ang linaw na sinabi ni ni BP Sara. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away yung away ng isa. Ang kahulugan ba sa'yo, Barry, tignan nyo ang linaw na sinabi, huwag tayong kumampi. Kaibigan mo lahat. Ang pagkaintindi ni Barry sa kaibigan mo lahat, sobrang linaw naman na pro-China lang talaga kayo. Hindi, no? Marunong pa eh. Huwag na raw magtago sa independent policy. BP Sara, huwag ka raw magtago. Lantad na lantad naman si BP Sara. Ikaw naman. Okay. Ano yung sinasabi mo, Barry, na ninanakaw ang dagat tapos hindi natin problema? Wala pong sinabi si BP Sara na wala tayong problema sa China. Linaw ko yung sinabi Yung problema natin sa West Philippine Sea. So, kinikilala ni BP Sara na mayroon tayong problema. Yan mahirap sa mahinang umintindi, Barry. Mahina ka na umintindi. Okay, punta na tayo rito. Ito nakakatawa. Alam niyo po, nagpasya na yung Supreme Court, di ba? Pag pinagpasyahan po ng Supreme Court, lahat po susunod. Lalo na kayo sa COMELEC. No? Dineclare kasi nila si Abante na nanalo. Pahiya sila dito sa ruling ng Supreme Court. Ano na nga yung ruling ng Supreme Court? Ayon po sa Supreme Court ruling, wala pong second placer. Ayan, no? When winning candidate is disqualified, hindi po uubra na yung second placer ang idideklara. Okay? Ayan, The Supreme Court has abandoned the second placer rule, which has guided the Commission on Election on cases involving winning candidates who were disqualified or turned out to be ineligible. Ayan. So, kalalabas lang po nito. The court said the rule on succession under Republic Act 7160 or the Local Government Code should apply instead of the second placer rule. Ang dami po kasi. Yung second placer rule po kasi, halimbawa po, dinisqualify nila. Ito po sinusubukan nila kay Abante. Dinisqualify nila si Uy, uupo si Abante dahil second place siya. Sabi ng Supreme Court, hindi na uubra yan. In fine, the court hereby abandons the second floor. Kasi dati ganyan po yung pinatutupad ng COMELEC. No, may second place rule. Kaya ngayon, dahil ang sipag ng COMELEC na mag-disqualify, yung second, yun ang mananalo. Tinesting nila kay Abante. Pag umubra kay Abante, marami pa silang isusunod. Di ba? Kasi maraming may kaso. Halos lahat may kaso eh. Si Tatay Digong nakakulang nga eh. Talagang may kaso yun. So, ang i-apply na ngayon, rules on succession under LGC in all cases where permanent vacancy results from local elective officials, disqualification from office,
regardless of proceedings involved. Ayan po yun. So, hindi na po tayo kakaba-kaba na gagamitin nila yan kay Tatay Digong. Kasi susunod na nila dyan, malamang si Coco, di ba? Disqualify yung ano, kasi may kaso rin yun. Di-disqualify, opo si Coco. Hindi na ngayon ganun. I-disqualify man nila si Tatay Digong, ang uupo, yung successor, si Baste. Wala na po. Matitigil na po yung kai-entertain. Napaka-dangerous po niyan. Bakit po? Biruin mo makakatipid. Makakatipid po yung ano, yung mga kandidato eh. Instead na magbayad ng mga poll watcher, magbayad ng mga botante, ipa-disqualify niya na lang, maghanap na lang ng butas dito sa kalaban niya. Kahit manalo kalaban niya, ipa-disqualify niya, siya yung papasok. Yun po yung danger nun. Halimbawa po, tinambakan yung mga Nograles. Halimbawa lang to ha, hindi ko sinasabing gagawin to ng mga Nograles. Kung meron pang second placer rule, kahit tinambakan ni Digong yung mga Nograles, pwede pa po silang umupo kung madidisqualify si Digong. Pero dahil sinabi ng Supreme Court na hindi na uubra yan, yung second placer rule, wala na po silang mahita. Kaya pag dinisqualify man si Tatay Digong sa anumang dahilan, si Baste po ang uupo. Vice Mayor. Yung mga natitira nilang pag-asa. O kaya si Baricuatro, di ba? Dinisqualify si Baricuatro, hindi po si Gwen Garcia ang upo. Kung hindi yung Vice Governor. Para matigil na yan kasi gagawan talaga nila eskema yan eh. Ngayon, ang tanong natin sa COMELEC, bakit humihirit pa kayo? Ito po ang sabi ng COMELEC, oh. Iaapila pa ng COMELEC. Bakit pa po kayo umaapila? Malinaw na yung sinabi ng Supreme Court. May bago ba kayong ebidensya? Bakit nyo iaapila, COMELEC? COMELEC, isipin natin kung bakit kaya nila iaapila. Pag-iisipan ko lang, COMELEC, ha? Isa lang po naisip ko dala kung bakit nyo iaapila. COMELEC. Wag na natin tuloy. Bakit nga kaya aapila pa? Hindi naman, again, di ba? COMELEC lang kayo eh. Kung may dapat umapila niyan, real talk po tayo, sino po dapat ang umapila? COMELEC po ba o si Abante? Bakit po COMELEC ang ibig sabihin dapat ang COMELEC? Rules nyo yan, di ba? Kung rules nyo man yan dati. At inabutan ng panibagong ruling, yung nagpanibagong ruling yung Supreme Court, bakit kayong apektado? Uupo ba kayo? Garcia, uupo ka ba? Pag inapila mo yan, hindi. Katulad